matapos po ang taong 2024, Panginoon. Thank you for your grace, O God. Thank you, Lord, for your sufficient grace, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, for your mercy, for your love, O God. Thank you, Jesus. Lord, we offer to you this morning, Panginoon. May you be the center of this program and of this church, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa kapatiran po namin na hindi po namin kasama ngayon, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, na kayo po ang mag-reach, Panginoon, sa kanilang puso at kayo po ay makakatagpuan nila ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. You deserve the highest glory and praises in your name, O God. Amen and amen. Good morning po. Good morning, church.
Hello, good morning. Ayan, good morning everyone. Ayan, so salamat sa Panginoon at dumating po tayo sa final Sunday of the year ng 2024. And salamat sa Lord dahil indeed mga kapatid, ang ating Diyos na pinaglilingkuran at pinagsisilbihan ay tapat. Amen po. Kaya po tayo nakarating ng 2024. Patapos na po ay dahil po yan sa habag at grasya ng Panginoon. At kaya po tayo nakakatayo hanggang ngayon. Buo pa po ang ating pamilya, maayos po tayo ang ating mga kalusugan dahil po yan sa habag ng Diyos. Amen po. So with that mga kapatid, for the last time, tingnan nyo nga po ang inyong mga katabi sa harapan, sa kaliwa, sa kanan. At bigyan nyo po ng matamis ng ngiti. Ayan. So, ayan. Ko na po kayong batiin ng advance Happy New Year. At nawa ang ating pong pagpasok ng taon ay maging isang mapagpala at mabiyayang pagpapala po ng Panginoon ng ating pong kamtin sa darating po na taon ng 2025. So, as an introduction mga kapatid, as 2024 draws to a close, parang kailan lang parang kailan lang po nagsimula po tayo ng 2024, talagang ubos na talaga ang pahina ng kalendaryo ng 2024. Let's reflect mga kapatid on this thought. Do we live our lives with intention and purpose? Or are there missed opportunities? Or there are regrets? Amen? So patapos na po ang taon. Meron po ba tayong opportunities? Or meron po ba tayong mga regrets na hindi po natin nagawa? Have we lived our lives with meaningful purpose? And indeed mga kapatid, this is the best time to make an honest evaluation of ourselves. That's the key word. Before we close mga kapatid, the 2024, nawa tayo pong lahat ay magkaroon po ng honest evaluation of ourselves. And that is the key word na dapat po nating maintindihan bago tayo pumasok po sa taong 2025. We need to make an honest evaluation if we truly live our lives for the glory of God. Amen? So kung sa company po ay nagkakaroon po ng performance evaluation at the end of the year, nagkakaroon po ng review, sa amin po nagkakaroon po kami ng corporate review as far as financials is concerned, sales is concerned, and other back office is concerned. Nire-review po namin yan. So ganun din po tayo mga kapatid as Christians. Have we fulfilled the purpose God intended for our lives? Na-fulfill po ba natin ang purpose ng Lord sa ating pong mga buhay? Kaya nga po nating tanungin, ang mga ganito po na, saan ba tayo aspect kulang? Kung bakit di po natupad ang mga plano natin nung nagsimula po ang taong 2024 o yung ating po mga New Year's resolution. Tandaan po ba ninyo yung mga New Year's resolution? Na di po ba meron tayong nilalagay pagpasok ng taon na pagdating ng bagong taon, magda-diet na ako. So babawasan na ako ng 3 kilo. Patapos na po ang taon ngayon, nabawasan po ba tayo ng kilo? Baka baliktad po nangyari, nadagdagan po tayo ng kilo. No? Or gaya po ng, Lord, I will finish my Bible reading. Tatapusin ko, Lord, ang aking Bible reading. Kumusta na po mga kapatid ang inyo po mga Biblia? Natapos niyo po ba ang inyong mga Bible reading for the year 2024? So we have 365 days na binigay ang Panginoon. At alam ko marami po sa atin nagpupursige na mabasa po natin ang ating mga Biblia as our New Year's resolution. But sabi ko nga po, let's have an honest evaluation. Saan ba ako nagkulang? Bakit itong mga pinlano ko sa sarili ko ay hindi ko natupad? Kaya tandaan po natin to mga kapatid. Kung di po tayo naging intentional mga kapatid, aminin po natin o hindi, lilipas po ulit ang taon nang wala naman tayong na-accomplish sa lahat ng aspeto po ng buhay natin, lalo na sa paglilingkod natin sa Lord. Po.
Mga kapatid, ang keyword po na dapat po nating tandaan dito is intentionality. Kung hindi po tayo magiging intentional as far as setting aside time for reading the Bible is concerned, example, as our New Year resolution, hindi po natin ito mangyayari. Kung ating pong intention is lumalim po as far as prayer life is concerned, pero kung hindi po tayo magiging intentional, pagdating po sa ating intimacy o relasyon sa Panginoon, mga kapatid, sabi ko nga po, pagdating po ng 2025 at loobin ng Diyos, matatapos po ang 2025 ng December, pag magkakaroon ka ulit ng evaluation, babalik at babalik ka na naman doon sa sitwasyon na sasabihin mo sa sarili mo, bakit nga ba hindi ko ito nagawa? Saan nga ba talaga ako nagkulang? Nga mga kapatid, kung di po tayo maging intentional saan po? To grow more. Add more skills. Kung ikaw ay isa pong nasa corporate world, kung hindi ka mag-up skills, kung hindi ka magdi-desire na mag-grow, and most especially po maging intimate ang relationship mo sa Panginoon, most likely mga kapatid, pagpasok po ng 2025, same result lang din po ang ating pong makikita. At marami pa rin po tayong tatawagin po nating quote-unquote regrets sa buhay. Amen po? Napaka-importante po niyan mga kapatid. Kaya nga po, mababanggit pa rin po natin ang mga katagang ito po. If only. Dumating na po ba kayo sa punto na ganyan? Or kung sa Tagalog po ay, kung sana. Kung sana, ginawa ko to, sana ako ay isa ng excellent na estudyante. Kung ako ay nagawa ko sana to ng more than what is required of me, sana na-promote na ako. Marami po, especially hindi lang po tao po na regular, but lalo na po Christian, marami po mga words na lagi po niyang sasabihin at the end of his life ay kung sana. So, today mga kapatid, allow me to bring this message, a message from the servant of God, na kung saan tayo po ay napagpala sa kanyang buhay. At dito po sa kanya pong sinulat, sa kanya pong protege o sa kanyang assistant pastor na si Pastor Timothy, ay sinulat niya po ang mga katagang ito, the last verse and the last epistle of na sinulat po ni Apostle Paul. At ang ating pong pag-aaralan ngayon is finish strong. Magtapos ka pa rin ng maayos. At you must live your life without regrets. Amen po? How do we finish strong? How do we live our lives without regrets? So, but before that, mga kapatid, allow me mga kapatid na dalhin po sa inyo ang milestones ng DLCC Carmona. And again, mga kapatid, all praises to God for 2024. Gusto ko pong balikan natin ito, mga kapatid, at balik tanawin po natin ano ang ginawa ng Diyos sa church po na to. Hindi lang po sa church na to, dahil tayo po ang kaibahagi po ng iglesia po na to at ating pong balik tanawin ang kabutihan at katapatan po ng ating pong Panginoon. You will remember, mga kapatid, that ating pong ginawa ang ating pong 5th anniversary last March. At dito po ay nakita po natin, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos sa church po na. For 5 years, mga kapatid, nagsimula po tayo sa Beaufort at lumipat po tayo dito, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi po nagkulang sa church po na to. Amen? Ni minsan, mga kapatid, hindi po nagkulang ang Diyos sa church po na to. At nagpapasalamat po tayo sa 5 taon na ibinigay po sa atin ng Diyos sa pagsama niya po sa atin. And if you will recall, mga kapatid, we did also ang servant evangelism po natin in action, wherein tayo po ay nag-offer po ng mga free drinks
At nag-share po tayo ng gospel sa lahat po ng mga nagbabike at sa lahat po ng mga nagja-jogging. At nawa, ngayong 2025 ay magawa pa po natin ito ng mas marami. At hindi po natin alam, eternity only will tell ano po ang naging impact po ng ating pong servant evangelism po na to sa mga tao po na ating pong nakadaupang palad. Nawa, magawa pa po natin to ng mas marami pa pong beses para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. You will also recall, mga kapatid, that we celebrated the special moments po ng mga moms po natin. And we want to thank the Lord sa buhay po ng ating pong mga mommies na masisipag at magigiting dahil sila po ay haligi po ng iglesia po na to. Again, mga kapatid, isa po sa milestone din po natin is ginawa po natin ang heartbeat po of worship. Binalikan po natin ano po ba ang tunay na tibok ng puso ng isa pong sumasamba sa Panginoon. Muli po nating banalikan na ang tunay na tibok ng puso ng pagsamba sa Panginoon ay ang puso po na basag. Puso po na willing sumamba sa Panginoon at ang buhay po na handa pong mag-offer po ng kanyang buhay sa Panginoon. Nagkaroon din po tayo ng Family Day as our break. Doon po sa Los Baños, Laguna. And of course, we celebrated also yung mga buhay po ng ating mga daddies at nagpapasalamat po tayo sa buhay po ng ating po mga dads po na to. And of course, mga kapatid, we jumpstart also the women of the Bible. And these women of the Bible ignited po ang passion po ng ating mga kababaihan in learning about the women of the Bible, na kung saan sila po ay lumalim pa po sa kanilang pagkakilala kung paano ginagamit ng Panginoon hindi lang po ang mga lalaki sa Biblia, but ang mga kababaihan po sa Biblia. At naniniwala po ko, and I'm praying, let's pray, na ito pong women of the Bible po na to ay magpatuloy sa buhay po ng mga women's po natin at magpatuloy po sila sa kanilang paglalim sa Panginoon. And of course, mga kapatid, we remember, nagpalalim po tayo. Sabi nga po sa inyo, tayo po ay naging intentional in deepening our understanding and interpretation of the Word. And that is through biblical hermeneutics. And I pray na this coming 2025 ay magkaroon po tayo ng homiletics at mag-jumpstart din po natin ang Class 101 po natin para po sa mga seeds na mga kabataan po natin. And remember, mga kapatid, before the year ends, pinush po natin na magkaroon at ma-launch muli po ang mga youth, ang Seeds Youth Fellowship po natin na title po na Dare to be Different. At alam po natin, nakita po natin na meron pong mga kabataan ang iglesia po na to na kailangan po na sila po ay maabot. And of course, we celebrated our year-end celebration sa pamamagitan po ng worship night with the theme of God of Second Chances to celebrate God's amazing grace. So napakasarap pong gunitain na meron po tayong Diyos na nagbibigay po sa atin ng napakadami po mga chances. At hindi po natin kalilimutan, mga kapatid. And I really miss this ministry. Dahil for a couple of Fridays, I was so tied up sa aking pong schedules. And we finished the year, mga kapatid, on our knees because of the consistent and committed prayer warriors of this church. And that's masasabi ko pong napakalalim po na milestone po ng church na to. Because sabi ko nga po, God forbid na mag-start, hindi na po lumuhod ang church po na to sa ating Panginoon at magsimula na po siyang magmalaki sa harapan po ng Panginoon. So salamat sa Diyos because even if we are struggling in terms of our schedules, we have finished this year on our knees. So let's all give the praises to God for 2024 and more for Jesus this coming 2025. So I hope and pray, mga kapatid, this coming 2025,
mas marami pa po tayong milestone na maibibigay po para sa Panginoon. And I pray mga kapatid na kayo po ay lalo pa pong ma-challenge sa inyo pong paglilingkod, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Iba't iba pa po ang season po ng ating mga buhay. But again, mga kapatid, what matters most is the things that we have done for Jesus. Amen? So yung mga temporal na ginawa po natin sa mundong ito, saglit lang po yan, mga kapatid. Lilipas din po ito. Ngunit ang lahat ng ginawa po natin para sa Panginoon, that will have an eternal value sa atin po. Amen? So, let's continue po sa ating pong pinag-aaralan. At ito po ay makikita po sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. So if you have your Bibles with you, please turn with me in 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. And if you are able, kindly stand up as an honor and respect as we read the Word of God. So kung wala po kung yung mga Biblia, you can look at the screen. At ito po ay ating pong basahin po ng sabay-sabay. Let's read. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. May God bless the reading of His Word. Tayo pong lahat ay makakopo. Saglit po tayong manalangin. At let's just ask wisdom from the Lord. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat muli, Panginoon, sa araw po na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa na iyong salita. Dalangin po namin, Lord, that as we listen to your enduring, living, and powerful words, hayaan niyo po ay ito ay maging buhay po sa amin. And let it challenge our cold hearts. Let it challenge, Lord, our cold souls. Let it revive, Panginoon, our faith that is weakening. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy po itong i-ignite ang aming mga puso sa aming pagmamahal at paglilingkod po sa aming Panginoon. Hayaan po ninyo, Lord, na yung banal na Espiritu ang patuloy po at magsilbi po naming mga ngaral sa araw po na ito. At magbigay po ito at maghatid, Panginoon, ng kaliwanagan. Kung saan na hindi pa po namin ito nararanasan. Hayaan po ninyo na yung mga salita, Panginoon, ang maghatid ng inspiration. Hindi lang po information, Panginoon, but higit sa lahat, maghatid po ito ng transformation sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Lord, sa aming pakikinig ay maging intentional din po kami. Hayaan niyo po na katulad po ni Samuel, hear, Lord. Speak, Lord, for your servant is listening. Tulungan niyo po kami, Lord, that as we listen, help us to be intentional. At hayaan niyo po, Lord, na mangusap po nawa kayo sa amin pong kalalagayan. Again, Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, sa iyo po ang mataas na pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So just a backgrounder, mga kapatid, before we continue in our study, matatandaan po natin na ito pong si Apostle Paul, ang 2 Timothy chapter 4, mga kapatid, is the last epistle that was written by this great apostle. At siya po ay nasaan lugar? Siya po ay nasa Rome. He was in a dark dungeon during this time, mga kapatid. An aged, white-haired apostle. Chained. At naghihintay na lamang po siya ng kanyang final execution. But here in these verses that we have read, mga kapatid, if you will read mula po chapter 1 hanggang chapter 4, wala po kayong mababasa po na sinulat po ni Paul at inaddress po niya kanya pong protege and assistant pastor na si Timothy na nagkaroon po siya ng any remorse, any regrets as far as his servanthood is concerned.
makikita po natin dito si Paul charging po si young Timothy as pastor to preach and continue preach the word of God. Because he knows na malapit na po ang kanya pong departure in this world. At alam niya po na dapat, sa pag-alis po niya, marami po na makakalaban pa rin po si Timothy ng mga false teachers. Kaya po ang charge po ni Paul kay Timothy sa verse 1, ang sabi niya po dito, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead by his appearing in his kingdom. Sa verse 2, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Sabi niya po sa verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. And look at verse 4. And they will turn away their ears from the truth and will turn aside from myths. Be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. This is the solemn charge of Paul. At meron ko kayong mapapansin po dito, ang keyword po na ginamit po dito ni Paul is you. 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 Lahat po yan ay charge ni Paul kay Timothy. But pag titingnan nyo po, pagdating po ng verse 6, nagkaroon po dito ng twist. Yung you ay napalitan na po ng I. At ang I na yon ay now si Paul. And this is, sabi nga po ng maraming commentaries, this is now the valedictory message of Paul. Na as if siya po ay umaakyat na po sa entablado at magkakaroon na po ng graduation. At ang cum laude or summa cum laude po ay magbibigay po ng kanyang final speech. At ito po ang kanyang final speech. At napakasarap, mga kapatid, na maintindihan na sa haba po ng buhay ni Paul, nagsimula po siya as a true-blooded Pharisee. Persecuted the church, persecuted and killed the first martyr of the church, si Stephen, and hunted down all Christians all throughout his life. Na akala niya po ay nagsisilbi po siya sa Panginoon. But one day in the road of Damascus, in Acts chapter 9, he personally encountered Jesus Christ. And in that road, mga kapatid, sa road of Damascus, his life was totally turned upside down. Nagkaroon po ng 180 degrees ang buhay po ni Paul. Kaya po, pagsabi niya po, pagdating niya po sa Philippians chapter 3, sabi niya po sa kanyang mga kapatiran sa book of Philippians, lahat pala ng nag-gain ko, lahat pala to ay walang kabuluhan apart from Jesus Christ. Lahat po ay naging debit. Lahat ng aking pagpupunyagi ay naging debit. Akala ko ito ay credit po sa akin. So kung kayo ay finance person, alam niyo po ang debit at ang credit. So ang debit po ay lahat pala ay palabas. Akala niya ay paloob. Ito po ang naging sitwasyon po ni Paul. And up to this time, let's hear, let's feel this holy moment ng sinulat niya po kay Timothy. And I can imagine, mga kapatid, na habang binabasa po ito ni Timothy, ay tumutulo po ang luha sa kanyang mga mata. Dahil meron po siyang isang tatay sa pananampalataya na nagpapaalam na po sa kanya. So the question is, how did the Apostle Paul finish his ministry well and face imminent death without regrets? Minsan, di po ba, ang nakakalungkot sa marami mga kapatid is that
Pag dumating ka na pala doon sa finish line mo, hindi mo masasabi sa finish line mo, especially when you are facing death, hindi mo masasabi na, nasaan yung lahat ng trophy ko? Wala po palang ganon. Sa pagtatapos pala ng buhay mo, ay ma-evaluate mo na, nasaan ang posisyon ko? Nasaan yung aking kayamanan? But yun pala, sa imminent death mo, what matters most are those eternal values, eternal things that really matters. Dahil lahat po pala na yun ay baliwala. And here is Paul, mga kapatid, giving us learnings on how to finish well. Look at verse 6. Ang sabi rito ay ganito. For I am, see the word, I am already being poured out as a drink offering. In this verse, mga kapatid, we will see Paul's devotion. And in this verse, we can see that Paul is telling Timothy, this is my present situation. This is my present condition. And this is my devotion. That I can finish well, I can finish strong. I can say to you, Timothy, with head held high, I live life without any regrets. Because I know that I am now poured out as a drink offering. In Numbers chapter 28, verse 7, mga kapatid, makikita niyo po ito. On top of the offering during the Old Testament, meron pa pong drink offering na ibinibigay. At dito po nakaturo ang pananaw po ni Paul as his final act of worship. Dahil alam niya po na hindi na po siya magtatagal. At ang pananaw niya po sa buhay niya is now being poured out as a drink offering. Here we can see, mga kapatid, Paul's unwavering devotion to the Lord Jesus was rooted in his understanding that his life was an offering to God. And this makes his devotion to the Lord Jesus Christ radical and relentless. If we see ourselves, mga kapatid, as an offering to the Lord, yung ating pong mga ginagawa, mga kapatid, is an offering of worship to the Lord. Mga kapatid, this will propel us to live a life that is radical and in relentless pursuit of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mga kapatid, yan po ang kanya pong sinabi in Philippians chapter 2 verse 17. Ang sabi niya po ay ganito, even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. That is the reason why. Dahil alam niya po na kanyang sarili at buhay po is an offering. Yan po ang kanya pong binanggit sa mga taga-Romans in Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga po ang kanya pong exhortation sa kanila is this. After all, the justification by faith in the book of Romans and the service that should be rendered to the Lord, ang kanya pong exhortation is this. Therefore, ano po yung therefore? Ito po yung conclusion po nung chapter 1 hanggang chapter 11. Sa lahat ng ginawa na to ng Panginoon, you have sinned and fall short of the glory of God. But the wages of sin is death. But the gift of life is eternal life. Pagdating po ng Romans chapter 8, there is now no condemnation in Christ Jesus. Pagdating din po ng Romans chapter 8, there is such an incomparable glory na naghihintay po sa mga nagmamahal sa Panginoong Yesus. And then pagdating po ng chapter 9, chapter 10, chapter 11, pagdating po ng chapter 12, lahat po ng grasya at habag na to ng Panginoon na walang mapagmamalaki ang bawat Kristiyano, ang anak ng Diyos, ang kanya pong exhortation ay ganito, I urge you by the mercies of God to present your bodies a living and holy sacrifice
acceptable to God, which is spiritual service of worship. Galing ano po? Galing po talaga ni Paul. And look at the passion of Paul in Acts chapter 20 verse 24. Nung siya po ay naghahabili na po sa mga elders po ng Ephesians, ano po ang sabi ni Paul sa kanila? I do not consider my life of any account as dear to myself. So that, ano po sabi niya? I may finish the course, or I may finish the race and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Kita niyo po ang heartbeat ni Paul. Ang heartbeat po ni Paul is that ito lang ang aking tanging hangarin na tapusin ko ang takbuhin na to at ang ministeryo na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Is that our prayers, mga kapatid? Na matapos po natin ang karera po na to ng buhay. And let's continue. Verse 6b. He is not just being poured out as a drink offering, but ang sabi niya, the time of my departure has come. That's the present situation po ni Paul. Alam niya po talaga na naghihintay na lang po siya na siya po ay ma-execute. Yung word na departure dito, mga kapatid, ang ginamit po na word dito, na Greek word is analusis. Ang ibig sabihin po ng analusis is, it is the unyoking of an animal from a plow or cart. Ang ibig sabihin po ng departure na ginamit po ni Paul dito is that meron pong isang animal na nakatali po, kagaya po ng mga baka, kalabaw, na humihila po sa araro. Inaalisan mo po siya at pinapalaya mo po siya. Or kagaya po ng isa pong barko na meron pong angkla at lubid, yun po ay inaangat mo at para makapagpatuloy ka ng paglalayag mo. Ganito po, dinescribe ni Paul ang kanyang buhay. Nang sinasabi niya kay Timothy, Timothy, ang aking oras ng paglisan sa mundong ito ay dumating na. Ano po ang gusto pong iparating ni Paul kay Timothy? For Paul, mga kapatid, the reason why he is so devoted to the Lord is he faced death as a way of freedom. He will now be set free from this corruptible body, free from labors and toils. Amen? So para po kay Paul, ang kanya pong nalalapit na kamatayan, mga kapatid, ay hindi po isang napakalaki pong hagupit ng tadhana sa kanyang buhay. Para po sa kanya pong nalalapit na kamatayan ay daan sa kanya pong kalayaan. Kalayaan sa ano, mga kapatid? On this corruptible body. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, every now and then, we are struggling in our Christian life. Amen? Darating po tayo sa punto na ang ating mga puso ay sumisigaw na, Lord, I want to follow you, Lord, with all of my heart. But there will come a time that we will be disappointed because of our corrupted and sinful body. Na gusto po nating sumunod sa Panginoon, but ang nasusunod pa rin po, layaw po ng ating mga laman. Para kay Paul, mga kapatid, ang kanya pong kamatayan ay kalayaan po sa kanya pong pagpapagal sa mundong ito. Kaya nga po, mga kapatid, para po kay Paul, let us learn to surrender our lives fully to God's will, knowing that true freedom lies in His plan. Let us face our challenges with courage, trusting in His promise of eternal life. And this is the very reason
Bakit may lakas po ng loob sabihin si Paul in Philippians chapter 1 verse 21 to 23 ay ganito. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sarap, ano po? Sino ang makapagsasabi ng ganoon kung ang kanya lang pong perspective ay ang makamtan sa panahon ng kanya pong kamatayan? Look at verse 22. If I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me. I do not know which to choose, but I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Sarap po ng sinabi po ni Paul. To die is gain. So ano pong ating pinag-aralan? Finishing strong. How to live life without regrets. So una nakita po natin ang devotion po ni Paul, and that's my prayer, that our devotion sa Panginoon ay muli pong mag-apoy. Look at verse 7. Look at again, the key word, I am already poured out. I have fought the good fight. I have finished the course, or I have finished the race. I have kept the faith. So in this verse, mga kapatid, makikita po natin that Paul made a conscious choice. Paul made a conscious effort. Because dito, mga kapatid, makikita po natin dito yung athletic metaphor na sinasabi po ni Paul. I have fought the good fight. Lumaban ako. And here, mga kapatid, makikita din po natin nang sinabi ni Paul is that I have finished the race. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin ito. Sa ating pong paglalayag, sa buhay po ng pananampalataya po na to, it's not how you started, but it is how you finish the race of life. Amen? Tayo po man ay marami pong mga bale-balentong ang buhay. Pero mga kapatid, it's my prayer na tapusin po natin ang ating pananampalataya ng maayos at wala pong regrets, na kagaya po ni Paul. When we say finish the race, mga kapatid, sabi daw po nila, ang Christian life is not a marathon. Hindi po ito pabilisan po ng takbo. Na dahil kung ikaw ay tumakbo ng napakabilis sa simula, ngunit doon pala sa katapusan, ikaw ay wala ng hangin para matapos ang karera, bibigay at titigil ka lang sa pagtakbo. No, mga kapatid, ang Christian life is a kind of race na magpapatuloy ka sa journey. Sabi ko nga po, hindi po ito, what matters most is how you finish your life. Paano mo gustong tapusin ang iyong buhay o ang iyong paglilingkod sa Panginoon? I have finished the race. Tinapos ko ang karera. Napakasarap pong malaman ito kay Paul. Nang sabi niya pa po ay ganito, I have kept the faith. When we say faith, mga kapatid, this is the gospel that is being preached by Paul. And what is that gospel in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3? This is the gospel that Christ Jesus died, He was buried, and He rose again from the dead. And this is the true gospel. And that is the faith
na hinawakan ni Paul simula nang siya po ay makakilala sa Panginoong Yesus. At yon ay patuloy po niyang pinanghawakan hanggang sa ngayon na siya po ay magtatapos na. He has have kept the faith. These two metaphors, mga kapatid, yung fight at yung race requires great amount of energy. And they require you to give everything you've got. So in this boxing, example, marathon, mga kapatid, ang usapan po dito ay endurance. Ang usapan po dito ay perseverance. And again, mga kapatid, ang ating pong perseverance ay hindi rin po nakaangkla sa atin. Alam niyo po kung bakit? Dahil kung tayo lang po ang hawak sa Panginoon, marami na po sa atin ang nakabitaw. Amen? But salamat sa Lord. At ito po ang dapat po nating pagpasalamat. Ngayon na matatapos na po ang 2024, ang nakahawak pa rin po sa atin ay ang kamay pa rin po ng ating Panginoon. Amen po. Kaya po tayo nakakapagpatuloy ay dahil po hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin po tayo ng Panginoon. At God and Paul is telling us, give everything you've got. Yung pinakahuling hininga mo, ibigay mo pa rin sa Panginoon. So dapat po mga kapatid na pinaglalaanan natin ng panahon ay yung may eternal value. Again, don't get me wrong. Study hard. Work hard. Play hard. But pray hard. Amen? Give your best sa Panginoon. But again, what matters most, mga kapatid, na pinaglalaanan po natin ng panahon ay ang eternal value. Dahil pag natapos na po ang lahat, at dumating na po tayo sa punto na tapos na po at wala na po tayong pagkakataon, masasabi po natin na sayang lang ang ating panahon, ang ating lakas, at oras sa temporal na bagay. Sa graduation, marami po kayong maririnig na ganito, especially yung mga teachers po natin nakasama. Na kapag ka may tumatanggap ng award, at doon sa likod ay merong mga bulong-bulungan ng sinasabi ay, konti na lang. Dapat ganyan din ako. Dapat summa cum laude rin ako. Konti na lang. Dapat naabot ko na yon. Kaya nga mga kapatid, ang usapin is this. Yung konti na lang na yon, yung dapat ting pinagtutuunan ng pansin. Dahil baka dumating po tayo sa punto na yung konti na lang na yon ay mawala sa atin po yung pagkakataon na yon. Amen? Hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Ang araw-araw po na ating pagising ay pagkakataon, biyaya ng Panginoon para gamitin po natin ito para po sa kanyang kaluwalhatian. Dahil at the end of the day, sabi nga po sa inyo mga kapatid, all of our achievements, we will live it sa mundong ito. Lahat po ng kayamanan that we have amassed, iiwanan po natin sa mundong ito. But ang tanong is that, ano ang legacy na iiwan po natin sa mundong ito? Last, before I end, look at verse 4. So nakita po natin yung present ni Paul at yung past ni Paul. And now we will see Paul's singular focus. He is looking ahead. He is looking at the future. Look at verse 8. Ano pong sabi ni Paul? In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Look at this focus of Paul.
Paul is looking for a heavenly reward. And what is that reward? The crown of righteousness. Mga kapatid, are you looking forward for a heavenly reward? Meron po ba kayong nilulook forward na meron tayong matatanggap na reward sa Panginoon? Amen po. Mga kapatid, napakasarap pong tingnan at namnamin mga kapatid na ang buhay po natin ay hindi po basta-basta magtatapos dahil meron po tayong reward na hihintayin sa ating pong Panginoon. Nakagaya po ni Paul. And there are 5 crowns just to, again, sariwain sa atin mga kapatid, ano-ano po ba yung mga rewards or crowns na ibibigay po sa atin ng Panginoon? Number 1 is the incorruptible crown. That's for the one who obeyed the Lord's command and made self-sacrifice and disciplined his life to live for God. Next is the crown of righteousness, which ito po yung nilulook forward po ni Paul. And this is to all those who love his appearing. When we say appearing, mga kapatid, it speaks of the second coming of Jesus Christ. And that means everybody po who is so in love with Jesus Christ that the looking for His coming dominates their life. As if you are living that Jesus will come today. Next crown is the crown of rejoicing. This is the crown of all soul winners. Next is the crown of glory. This is the crown of all shepherds of God. That is for the elders and the pastors, teachers. And the crown of life. And that's for the believers who went through persecution and trial and martyred for Jesus' sake. And here are the truth, the biblical truths, mga kapatid, about rewards. Most rewards, mga kapatid, are received in heaven, not on earth. Hello? Amen po. And all rewards are based on quality and not on quantity. Bakit po? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15. Each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with the fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So we humans, mga kapatid, are impressed with size and volume and noise and numbers. It is easy to forget that God's eye is always on motive. It's always on the authenticity, the real truth beneath the surface, never the external splash. When He rewards servants, it will be based on quality, which means everybody, mga kapatid, has an equal opportunity to receive a reward. So it's possible, mga kapatid, that a Christian is going to be at the judgment seat. When we say judgment seat, mga kapatid, hindi po ito yung hinuhukuman dahil sa maling kasalanan. No. Ang judgment or ang bima judgment of God, mga kapatid, is the day of rejoicing. It's the day kung saan tayo po ay tatanggap po ng ating mga crowns. At ang sabi po dito, deep down in his heart, there's going to be maybe just a little, and I don't think the right word because I don't think we can understand heaven, and there's no sorrow there, but there's going to be a loss. The Bible clearly says, suffer loss, kagaya po ng binanggit natin kanina. And the Bible does indicate the possibility of shame, and there will be some works very definitely worthless. I don't know about you, but I want my life to count in that day. And then I want the joy of giving those crowns to Jesus Christ, who makes it all possible. Check your life, beloved. And alam niyo po ba, mga kapatid, even if natanggap na po natin ang lahat ng corona sa Panginoon,
Pagdating po ng Revelations chapter 4, verse 10, ano pong sabi? The 24 elders who are the representative of the church, they will fall down before Him. Sino po yung Him? Si Jesus Christ, who sits on the throne. And they will worship Him who lives forever and ever. And what are they doing? And will cast their crowns before the throne. So again, pagdating po sa heaven, mga kapatid, even if ang dami mong crowns, all those crowns will be cast at the feet of Jesus. Amen? Kaya nga po may bandang casting crowns eh. Na ang awitin na ginawa po nila is that we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Every achievements na meron tayo mga kapatid, it will be cast down. At ang sabi ng verse 11, worthy are you, our Lord and our God, to receive glory, honor, and power, for you created all things, and because of your will they existed and were created. Verse 8b, to all who have loved His appearing. Paul's single focus is to look forward to this day as well as all believers. This is where I will end. This kind of illustration. Alam ko, marami na po sa inyo ang nakarinig po na to. Ng illustration po na to ng American missionary po na couple. Ito po ay mga missionary couple sa Africa na matagal pong naglingkod. At kung sila po ay pauwi, sabi po ng account sa barko na kanila pong sinakyan, ay nakasabay po nila ang presidente po ng Amerika. At alam niyo naman po, pagkakasabay mo ang presidente ng Amerika, ano pong ibig sabihin nun? VIP yun. So wala pong nakapansin sa kanila, sila po ay ordinaryo po mga nilalang. Hanggang sa sila po ay bumaba, nakita po nila na ginigreet po ng mayor, ng matataas po na opisyales, ang presidente po ng Amerika, at may banda pa po. At nung makita po ito ng asawa po, ng lalaki po na misyonero, ay sinabihan niya po ang kanya pong asawa, something is not right. It's unfair. Sabi po ng kanyang asawa, bakit naman? Sabi po ng lalaking misyonero is that, hindi pa alam ng mga taong ito na binuhos natin ang ating buhay upang mag-share ng gospel sa Africa. At ngayon ay wala na tayong suportang matatanggap. At mamumuhay tayo ng isang normal at walang suportang matatanggap. Samantalang itong presidente ng Amerika na to na wala namang masyadong ginawa, ay tumanggap ng sangkatutak na palakpak, may banda pa, nandyan pa ang mayor. At parang siya ang superstar. Lord, ang sabi po ng lalaking misyonero na to, it's unfair. Wala pa kaming ginawa. Alam niyo po, ang sabi ng babaeng misyonero is that sa kanyang asawa, uwi muna tayo at pag uwi natin, pumunta ka sa kwarto at manalangin. At ganun po ang ginawa po ng lalaki po na misyonero. Maya-maya po ay sumisipol na po ang lalaking misyonero. At kumakanta po ng, I love you, Lord, and I lift my voice. Sabi na pong nababaeng misyonero, sabi, oh, anong nangyari? Akala ko ba you're so grumpy? At umaangal ka na wala man lang recognition o tumatapik sa balikat mo. Sabi po ng lalaking misyonero is that, I'm okay now. Alam niyo po kung bakit? Sabi po ng Lord, sabi niya, ang sabi ng Lord sa akin is that, anak, you are not home yet. Hindi ka pa nakakauwi.
Kaya hindi ko pa, wala ka pang matanggap na reward. Pag uwi mo, sabi po ng Panginoon, I'll see to it that I will tell you, well done, my good and my faithful servant. Amen? Mga kapatid, we are not home yet. Hindi po tayo tagalupa. Tayo po ay tagalangit. Pagdating po natin sa langit, mga kapatid, ang pinakamasarap na marinig natin sa Panginoon ay sasabihin sa atin, well done, my good and my faithful servant. Yan po si Paul. And as a conclusion, mga kapatid, let me bring this honest question to every one of us as we approach 2025. Do you feel dropping out of race? Gusto mo na bang sumuko sa takbuhin po ng karera ng pananampalataya? Yes, madami pong mga disappointments. Marami pong discouragement. Pag nakita mo ang mga kasama mo at mga kapatid mo, there will be discouragement and disappointments because hindi sila aabot doon sa panuntunan mo. But ang encouragement po sa atin ng Panginoon is just, you keep going. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, anak, magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Fix your eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Kaya nga po, inawit natin yung awiting turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of this world will strangely grow dim in the light of His glory and grace. Amen? And last question is this, mga kapatid. Today, if God will call you home, would you be ready to face God without being ashamed, knowing that you have done what you are told to do? And let's face it honestly, mga kapatid. Kung tayo po ay tatawagin ngayon ng Panginoon, are you ready? Handa ka na ba? At pag humarap tayo sa ating Panginoong Jesus, masasabi po natin sa Kanya, Lord, I have finished the race. I have kept the faith. Lord, ito po ang aking mga ginawa sa iyo. Are you ready? At wala kang regrets pagharap sa Panginoon. Today, mga kapatid, nawa, tayo po ay maging handa. Nawa, hindi pa po huli ang lahat. Let's finish strong this race of life. It's not how you started, but it's how you finish. And let's make a fresh start this coming 2025. Finish strong, mga kapatid. Live life without regrets. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all bow our heads. And as we have this holy moment, mga kapatid, hayaan po natin na mangusap ang Panginoon sa ating mga puso. Let's just allow the Lord to speak in our hearts. Refresh us. Inspire us again. Ignite us.
Let's allow the Lord to speak in our hearts today. Tayaan po natin na mag-usap ang Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Salamat, Panginoon. You have been so good to us, Lord. Kayo po ay tapat. Even, Lord, sa season ng aming mga buhay that we have grown cold, even up to now, Panginoon, tinutulungan niyo po kami, Panginoon, to finish strong. Thank you, Lord, sa buhay po ni Paul, who encourages us, Panginoon, of a life well lived. And that is a life lived for Jesus Christ. Sorry, Lord, if may mga panahon, Lord, that we have wandered, lumayo kami, Panginoon. Hinanap po namin, Lord, ang aming kasiyahan, ang aming kaligayahan sa ino-offer po ng mundong ito. But to find out, Panginoon, at the end of the day, ang lahat po pala ay hungkag at walang kabuluhan. Hindi po ito kayang tumbasan ang kaligayahan na kayang ibigay ng aming Panginoong Jesus. Lord, speak to your sons and to your daughters today. Kung meron man po ako mga kapatid ngayon, Lord, kami man po ay nanlalamig. Help us to turn our eyes on Jesus. Help us to make a fresh start this 2025. Salamat sa pagsama mo sa amin, Lord, especially din sa church na to, mula January hanggang ngayon, Panginoon. Kailanman, Lord, sa aming mga buhay ay hindi ka po nagkulang. Salamat, Lord, sa pag-ibig po ninyo na hindi po nagmamaliw. Ito po ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan po ninyo, Panginoon, ay walang hangganan. Thank you, Lord, for seeing us through for 2024. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for all the undeserved grace na tinanggap po namin, Panginoon. Alam naman po namin, Lord, na hindi kami karapat-dapat. Ngunit salamat, Panginoon, sa napakayamang biyaya at habag po ninyo sa aming mga buhay. Again, Panginoon, marami pong salamat sa inyong pong awa at habag. We want to thank you again and bring back all the glory, the honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Of course, mga kapatid, before we pray for our offertory, kakaroon po tayo ng workers appreciation. So sabi ko nga po, mga kapatid, hindi po natin tatapusin po ang araw po na ito ng hindi po natin nire-recognize ang ating po mga manggagawa.
Samahan niyo ako mga kapatid at ang buong leadership po ng church na to. Ating pong i-recognize po ang ating pong manggagawa at pasalamatan po sila sa kanila po mga sacrifices. Ayan. Pasensya na po. Medyo nagkakaroon lang ng technical difficulties. Nasa na po ba yung mga gift natin? Pwede po bang palabas na yung gift natin sa mga workers? So, pasensya na po mga kapatid sa ito po ang ating nakayanan na maibigay po sa inyo at hayaan nyo po na sa munting recognition na to ay pasalamatan po namin kayo sa inyo po mga buhay. Ayan. Pwede pong padala dito sa unahan? Ayan. Ayan. So, mga kapatid, we will recognize you at pasalamatan kayo sa inyong mga buhay. Ito lang po. Ay. Good morning po sa bawat isa. Ito pong slide na to ay hindi ito yung pinrepare namin kagabi. Unfortunately, hindi po siya nalagay dito lahat. Pero sana wala kaming nakalimutan. Hindi ito yung May video. hindi ito yung slide. But then we would like to take this time to appreciate ang magkakapatid na tong tatlo. Ayan. So, we appreciate you, Dale, Diantha, and Jade. Can you come over? Ayan. Alam nyo, nag-iisip kami, meron pa bang speech, meron pa bang description? Sabi namin, walang words na makaka-describe. No, naiyak ako. Kung gaano kalaki yung sa loob ng isang taon, kung gaano kalaki yung puso nila na binibigay para sa ministry. Sayang nanginayang ako doon sa pinrepare ko na presentation. But yon. Palakpakan naman natin itong magkakapatid na to. Sa lahat ng mga hindi nakakaalam, 4 silang magkakapatid. Pero later pa namin sila tatawagan. So, thank you very much, Dale, Diantha, and Jade. Next, we appreciate you, Ate Elise, and Kuya David. Ayan, salamat sa inyong buhay.
appreciate you, Brother June. And syempre, ang kasama niya, si Sister Cheryl. Salamat sa lahat ng mga pagpapapagal na ang Diyos lang nakakaalam. Ayan. Sana talaga yung slide na to wala kaming nakalimutan eh. Kasi alam ko nag-revise ako. We appreciate you, Jera, in Bicol. Hello to you. And to Sister Tess. O, tingnan mo kulang pa. Sister Tess. Ayan, we appreciate itong mag-ina na ito. And next si Sister Miriam. Sister Miriam, we appreciate you. At more than the appreciation na meron kami, for sure, ang Panginoon ay nakaka-update ng lahat ng ginagawa ng bawat isa na naandito sa slides na to. Sister Arlene, we appreciate you sa lahat ng mga pakidala Sister Arlene to, pakidala Sister Arlene. And si Kuya AJ. Kala mo lang hindi ka namin na-appreciate. Na-appreciate ka ng Lord, AJ. Thank you. Sister Che, appreciate you sa lahat ng mga efforts. Joanna, we will not forget sa listahan si Joanna and si Kuya Sherwin. Ah, dalawa sila. Sister Sheila, ang ating mayora. Nagpapasalamat po tayo. Alam niyo, bawat picture kasi, nag-prepare ako na may mga slide, na may mga ginagawa sila. Sayang hindi ko na napakita. Kasama, siyempre, si Pas Erwin. We appreciate you, Pas Erwin. At syempre, si Nanay Dora, ang ating taga-bantay ng entrance. Na-appreciate ka namin, Nanay. Nanay, dalhin mo to, dalhin mo to. Ayan. And si Ate Teka sa Sunday School. Kasama na rin si Kuya Nate. I think wala namang nakalimutan pala. At kasama na ako dito. Thank you. Ayan. So, maraming salamat again mga kapatid. Sabi nga po, words cannot describe ang aming po pagpapasalamat sa inyo mga kapatid. And looking forward mga kapatid for 2025, serving more ang ating Panginoon. Nawa tayo po ay huwag pong magsawa na maglingkod sa Panginoon. At hayaan po natin na tayo po ay maglingkod ng may buong puso at buong galak sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po. So, lahat naman po ng ating pong mga nag-birthday ng last quarter of the year,
Tawagin po natin sila, yung mga nag-birthday, at ipagpasalamat po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ayan. So, si Yumiko. So, punta ka rito, Yumiko. We'll pray for you. Ayan. Yumiko. And then, Nathan. Happy birthday sa inyo. Ayan, sorry ah. Ang dami pa pala. Sister Tess. Ay, wala pala Sister Tess. And then, Ate Jade. Yan. Ating mga birthday celebrants. Yan. So, we'll pray for them. And then, yan. Ate Andy. Where are you? Yan. So, ito po ang ating mga nag-birthday. Uy, naku, si tatay pala, nagbe-birthday pa. Ayan, so hindi na naman po natin invite si tatay sa harapan. Of course, Sister Andrea. Ayan, dito po kayo sa harapan so we can pray for you. Uy, Kokoy! Come here, Kokoy. We'll pray for you. Wow. Yan. Sister Marilu. Yan. Yan. So, Brother Obet. So, wala si Brother Obet ngayon. Sister Lendy. So, wala po siya ngayon. Uy, Sister Sherry. Ay, today. Today bang birthday mo? Nako, alam ko nagpatumba to ng baka eh. Tayo namin yung lechong baka ha. Ay, si nanay! O, nay, advance na namin ang birthday mo. Yan. Ayan. Okay, sige mga kapatid. Ay, si Teya. Oo nga pala. Sige, after. So, pag-pray lang po natin ng mga ating mga birthday celebrants, mga kapatid. Sige po, can you extend your hands sa mga kapatid po natin na to na sila po ay pagpalain pa ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, marami po salamat, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid po namin na to na nag-celebrate po ng birthday. I pray that you just bless them ng mahaba po pong buhay at nawa sa kanila pong buhay, Lord, ay patuloy ka po nilang mapaglingkuran at mapagsilbihan. Lord, marami pong salamat. Continue to bless them as well as their families, Panginoon. Continue to be with them, Panginoon. And all the desires of their heart, Lord, nawa, Panginoon, ay maibalik po sa inyo, Panginoon. Again, Panginoon, we give you glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat. Sige po. Tawagin po muna natin. Ay, picture po na. Thank you. Sige po, tawagin po natin ang magpipray sa ating pong offerton and then for our closing remarks so we can proceed po sa ating pong Matthew's party. Ayan. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. So, pumbasahin po itong verse na to from Malachi 3:10. Very familiar po ito. Ang sabi po dito ay, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Praise God. Ano? Sabi po dito, at simula po nung sinabi ni Pastor na i-upgrade yung tithes and offering, na 30 minutes na daw yung message. Joke lang po.
Gusto ko pong i-share na sabi po sa verse na ito, mayroon pong keyword dito, no, na tiningnan ko rin po, kung mali po ako pas, tanungin ka na lang nila. No? Sabi dito, test me in this, and this does not appear on anywhere else sa Bible, kundi dito sa verse na ito. Sabi sa Bible, karaniwan, wag subukin ng Panginoon, do not test the Lord, pero dito sabi, test me in this. So maliwanag po iyon, ano? Sa parte ng tithes and offering, sabi ng Panginoon, subukan mo. Ngayon, you believe na hindi nating kayang i-outgive ang Panginoon. Tama po ba? Amen. No? Kung ano yung kung may malaki tayong pala, I'm sure mas malaki yung pala ni Lord. Kung may malaki tayong pail, I'm sure mas malaki yung pail ni Lord. And so sabi niya, test me in this, bigay niyo yung tithes, and I will bring it back. Diba? Bibigay na sa atin ng hindi lang siksik, tiglig, pero umaapaw. Diba? Ayan. Nakakatawa dahil alam natin na itong buong 2024, maraming struggles, maraming mga bagay na pwede nating sabihin na mahirap, may konting kurot, minsan may malaking kurot. Sa amin po ay 9 months po kami may malaking kurot. Ayun. Sa mga ating pong mga hindi nakakaalam, matagal po akong walang work. And doon po sa mga buwan na yon ay talagang mas nakita ko yung faithfulness ng Panginoon. Ayun, so patuloy natin pasalamatan ng Panginoon at patuloy nating i-entrust sa Kanya yung mga iba't ibang part ng buhay natin, yung aspeto ng buhay natin, lalo na sa pagdating sa finances. Tayo po'y tumayo ulit, ano? Let us pray. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Indeed, Panginoon, hindi ka nagkulang. Hindi ka magkukulang. At alam namin, Panginoon, na whatever, Panginoon, yung aming kayang ibigay sa'yo, kaya mong ibalik, Panginoon. 2-folds, 3-folds, na hindi namin kaya, Panginoon, na i-store, Panginoon, to kahit saan. Lord God, turuan nyo ang aming mga puso, aming mga isip, Panginoon. Pakialaman nyo, Panginoon, ang aming pong mga bagay-bagay sa buhay namin, maging ang aming bulsa, Panginoon. That we may trust you more. That we may see you, Panginoon, na ikaw, Panginoon, in spite of and despite of, Panginoon, ikaw ang aming source. At ikaw lamang, Panginoon, ang tanging kaya magbigay, Panginoon, ng mga desires namin. Salamat, Panginoon, napakabuti mo, patuloy kang mapapurihan sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Ayan, sige po. Before po tayo mag-closing, may pin-prepare lang po yung mga kids na kanta para po sa ating mga birthday celebrants. Kids. Hello? Hello? One, two, three, go. Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy times is your birthday. Happy times has come. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Amen. Praise God. Yan, maraming salamat po sa DLCC. Meron na pong panghanda ang mga workers. Salamat po. Yan, sige po sa atin pong pagtatapos sa ating program this morning. Tayo po muli umawit. I invite everyone po na samahan niyo po kaming tumayo. Sige po, tayo po muli umawit. We know that we are unworthy. Hindi po tayo karapat-dapat sa lahat ng bagay. We are undeserving. But by His grace, by His love, and by His mercy, and through His blood, we are saved. And ngayon, tayo po yung lahat ay nakatayo. This is, di ba, ibang feeling kapag ikaw ay nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? So ngayon po muli, awitan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But on the dark side of the castle, you held me in your side. You made the way across the great divide. Left behind heaven's throne to wheel me inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Yes, so God, we thank you, Lord, for this beautiful day. Pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa taong 2024, Panginoon. Kami po, Panginoon, patuloy na magbibigay ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan, Panginoon. For you deserve the highest praises, the highest honor, and the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, bago po tayo kumain,
Huwag po kayong aalis. Let's have a group picture for the last Sunday of the year. Okay lang po ba? Punta tayo dito sa harapan. Yung mga matatanda ay lagyan na lang po natin ng upuan dito. Last picture po natin ng church for 2024. Sige po, lahat yung mga papare, yung mga matatanda, feeling matanda, ay makupo po sa harapan. Ayan, sige po. Mama, Miss, Brother Elmer, dito na po kayo sa harapan para upo na po kayo rito. Si Tatay, Tay, dito na po kayo. Sige po, lahat ng kids, dito muna kayo. Let's have a last group picture. Si Tatay, Tay, ito na Tay. Ay, ano? Saglit lang naman to. Last na lang po ito. Dito ka na tayo. Wala na bang kids dyan? So, Grace na tayo, Grace. Ate. Ate. Okay, sige po. Find your sweet spot. Ay, ayan, yan. O, yan. Ito na, phone ko na lang. Ayan. Nay, doon ka na po, tabi ni Tay. Capture na po ba lahat? Si An si Sabi hindi makita. Sabi dito ka sa unahan, Sabi. Sabi doon ka. Yan. Dito kami ni Mami. Oo. Oo, sige, kayo na. O, yan. Tanggalin muna natin ang poste. Okay, game.
Okay, thank you po. Maglalatag na po tayo ng ating pong table for our food. Okay, habang sineset up natin yung ating food, magpe-prepare tayo. Forward ko na itong mic kay sa host. Sino ba? Pastor Erwin. Later. Later pala. Meanwhile, relax lang tayo. Tayo maghintay sa food. Happy New Year, everyone! Sinong malakas ang loob gustong magsabi ng New Year's resolution niya?